Ako pa din to yung sinabihan yung walang mararating. Tignan mo naman yung karmang dumating. Igat sa liig ang hirap bitbitin. Ay bungan ng kung paano nyo malitin. Dati nyong tinatawanan, ngayon ay patawa-tawa. Dati na walang-wala, ngayon walang-wala ka. Yo, what's up sa inyo mga kapapaps? Magandang gabi sa inyo lahat. Ayun, nagbabalik ang inyong lingkod, Kuya Bonnie the Vlogger. Siyempre, yung unang beses na mangyayari sa Flip Top Battle League, walang iba kundi ang Gubat 12, Day 1 and Day 2. Prediction winner results. Pero bago tayo magtungo dyan, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe. At siyempre, intro muna tayo. Oh, bitch, I'm a ghost. I could go on for days and days, yeah, I do the most. Wait. So ayun mga pakapaps, seryoso muna tayo. Ayun, nilabas nga ng Flip Top Battle League ang Gubat 12. So first time sa Gubat 12 magkaroon ng magkaibang araw at magkaiba din na lugar. So sa Day 1, September 29, gaganapin sa JSU PSU Mariners Court, Legazpi Extension, Cebu City. Gates open 5 PM at ang event starts 7 PM. Sa Day 2 naman, September 30, gaganapin naman sa Mandaue Sports Complex, A. Soriano Avenue, Mandaue City. Gates open 4 PM. Event starts 6 PM. So magkaiba ang schedule ng Day 1 at ng Day 2. So yun, binigay ko lang yung info about dito sa event. Nanood ako ng mga ilang clip battle sa mga in-upload ng Flip Top sa YouTube. Para sa akin, tingin ko, this is my prediction winner results. Sana magustuhan nyo itong video na to. Yun, parang watch this.
So yun mga pakapaps, day 1 muna tayo ng Gubat 12. Una sa ating listahan, RG versus Mimac. Magbibigay ako ng konting explanation about sa mga bago. Ito yung mga bagong pasok, mga hinikayat ni Enigma galing sa ibang liga katulad ng Motos Battle League at ang Bloodway Rap Battle League. So yun, si RG kakapanalo niya lang laban kay 0MB. Ganon din si Mimac, kakapanalo niya lang laban kay KG sa 1 minutes. Para sa akin, pareho naman silang malakas sa delivery, sa appearance, sa lumalanding. Pero hindi naman importante ng crowd. Binase ko na lang sa diin ng punchline at ng mga word strategy. So, pinili ko dito ay si Mimac. So, yun. Pangalawa sa ating listahan, Climax versus Barbarian. Si Barbarian, una ko nang nasilayan sa 1 minutes. Meron siya naging panalo. Hindi na ako nag-research kung sino yung tinalo niya na yun. Si Climax naman, kakapanalo niya lang laban kay Drop D. Si Barbarian, natalo siya laban kay Crypto. So yun, binasa ko na lang din sa diin ng punches, dominante sa entablado. At syempre sa stage present, tingin ko, yun, makukuha to ni Climax. So yun, Climax ako dito. Pangatlo sa ating listahan, 0MB versus Cancer. So yun, mga bagong pasok to sa liga. Unang best na sumalang sa 1 minutes. Yung mga mababanggit ko dito, mga bagong marinig yung pangalan. Ito yung mga galing ng ibang liga na hinikayat ni Enigma. Hindi pala hinikayat, kumbaga mga kusa itong sumali ng flip top. So yun, back to continue tayo. So 0MB, natalo siya laban kay RG. Si Cancer, kakapanalo niya lang laban kay Chibi. Si Chibi yun, bagong pasok din sa 1 minutes split top. So yun, para sa akin, Cancer ako dito. Mas madiin ng punches niya, mas madiin ng delivery, wordplay, at bars compared kay 0MB. So yun. Pang-apat sa listahan, Crypto versus Deadline. Si Crypto, kakapanalo niya lang laban kay Barbarian. Si Deadline, kakapanalo niya laban kay Lawrence. Crypto versus Deadline. So yun, pareho silang may mga magagandang palitan ng linya. Pero yun, tingin ko mas dominante rito si Deadline. So Deadline ako dito. Panglima sa ating listahan, Merge versus MP3. Si Merge, kakapanalo niya lang laban kay Step G. MP3, talo siya laban kay Ban nung Gubat 11. Pinili ko na lang dito kung sino yung mas dominante sa dalawa. Mas trip ko na may dating sa tenga ko. At binusisi ko base sa kanilang mga delivery. So yun, merge ako dito. Pang-anim sa ating listahan, Nikki versus K-Ram. Si Nikki, talo siya nung Pacos Ganay laban kay Plasma. Kasi sinara niya si Enigma. Hindi, joke lang. Ticket lang naman yung naging laban nila, 3-2. Favor of Plasma. Samantala si K-Ram, kakapanalo niya lang laban kay Zaki na number 1 trending yung laban nila nung Zoning 16. Ang lakas na K-Ram doon. So magandang laban to. Panigurado, sana natin dito comedy. Magi-entertaining yung laban na to. Syempre hindi mawawala dito yung mga mabibigat na wordplay, punches, bars, technicals. Pero kailangan may piliin ako dito. So yun, K-Ram ako dito. Pang-pito sa ating listahan, Jonas versus Castillo. So another entertaining battle na naman. Si Jonas, kakapanalo niya lang laban kay Tweng nung Ahon 13. Dahil si Tweng hindi ako nag-asam ng may mga dala siyang wordplay. Kaya nakuha ni Jonas yon 5-0. Si Castillo naman, talo siya nung isa buhay laban kay JD. Jonas versus Castillo. For sure para sa akin, magiging entertaining yung laban. Kung jokes lang tsaka matinding personal lang, Jonas ako rito. So yun. Last but not the least sa ating listahan, Shernan versus Luxuria. So napansin nyo naman mga baka-paps, kung napanood nyo yung pinanood ko sa inyo, kung bakit ko prinomo yung laban na yan, i-explain ko lang. Sa mga past battles ni Shernan, madalas ang promo battle niya. Si Shernan, natalo siya kay 6 Threat. Si Luxuria naman, huling battle niya nung naging kapartner niya si Pistolero sa 2x2. Freestyle battle, then promo din yon. Kaya I think, itong laban na to ay promo din. So yun. So ito ang day 1 ng ating Gubat 12.
So, nandito na tayo, day 2 ng Gubat 12. So, unahin na muna natin Linux versus KG. Si Linux, talo siya laban kay Boards. Si KG, talo naman siya kay Mimap. Pinili ko na lang kung sino mas matimbang sa dalawa. So, for me, KG ako dito. Pangalawa naman sa ating listahan, Step G versus Drop D. Ganun din, talo kay Merge. Si Drop D, talo kay Climax. So, pinili ko na lang kung sino mas lamang sa dalawa. Pareho lang naman din na bagong pasok sa flip top 1 minutes. So, for me, Step G ako dito. Pangatlo sa listahan natin, Ban versus Nathan. Si Ban kakapanalo niya lang nung Gubat 11 laban kay MP3. Si Nathan, talo siya laban kay Nadnad. Ban versus Nathan, binase ko na lang din sa delivery. At syempre, si Ban may konting pagka-comedy. Si Nathan, seryosong mag-deliver. Tingin ko mas dominante rito at mas komportable dito si Ban. So, Ban ako dito. Pang-apat sa ating listahan, Penpluma versus Nadnad. Si Penpluma, kakapanalo niya ng laban kay GI. Si Nadnad, yun nga, kakapanalo niya kay Nathan. Si Nathan tsaka si Nadnad, mga bagong pasok sa 1 minute. Penpluma versus Nadnad, siguro sa seryosong technical, matitinding schemes. Penpluma ako dito. Para sa akin, tingin ko makukuha ni Penpluma to. So, Penpluma ako dito. Panglima sa ating listahan mga pakapaps, Mastapit versus Lil Strax. Si Mastapit, last battle niya promo nung 2x2 freestyle battle nung second side 11. Si Lil Strax kapanalo niya lang laban kay Tweng. Sigurado maging entertaining na laban to. Si Mastapit, freestyler talaga to si Mastapit. Si Lil Strax may mga matitindi na schemes. Kaya niya rin mag-wordplay pero mas masteral niya ang personals. Usapang personals, hahaluan niya ng comedy. So, maging magandang laban to. Pero, kailangan may piliin ako dito. Para sa akin, Mastapit ako dito. So, yun. Mastapit. Pang-anim sa ating listahan. So, matinding laban to. Para yung Visayas Division. Acer versus Marshall Bonifacio. So, si Acer, laglag ng isa buhay. Tinalo siya ni Sak Maestro. Nung Gubat 11. Si Marshall, talo siya laban kay GL nung Ahon 13. So, magandang match-up to. Parehong talo. Yung isa, laglag ng isa buhay. Yung isa, tinalo ng Better Than Smart. Kaya magkakaalaman dito kung sinong mas mabigat sa delivery. Maasahan natin dito kay Acer, meron siyang rap skills, flow, bars, wordplay, metaphor, schemes, multi. Samantala si Marshall Bonifacio, merong mabibigat na personals, bars. Hindi gano'n siya nagpapatawa compared kay Acer. So, napakasyadong seryoso ni Marshall Bonifacio na may mga times na nai-stutter pa minsan nahihinto pa yung sinasabi niya. Yun dapat ang i-improve ni Marshall. Yung iwasan niya yung masyadong nahihinto siya doon sa bawat words na binibitawan niya. Pero, malakas din si Marshall kung may di-deliver niya na maayos. Pero si Marshall, masyado siyang seryoso compared kay Acer na hinahaluhan niya din minsan ng konting patawa. So yun, Acer versus Marshall Bonifacio, kailangan may piliin ako dito. For me, Acer ako dito. Bago tayo magtungo sa isa buhay, dito muna tayo. Pistolero versus Zenlook. Si Pistolero, champion ng isa buhay 2022 nung Ahon 13. So siya nag-champion, laban niya kay Luxuria. That's great. Si Zenlook naman, kakapanalo niya lang laban kay Gameboy nung Pacos Garay 7. So si Zenlook nagpakita ng mga magandang mga kalayagang linya na mas lalo niyang ini-improve. Mas madiin na kumpara dati nung quarantine battle. Mas mabulaklak na yung sinasabi niya. Si Pistolero, syempre, maasahan natin dito. May mga gun bars, may jokes, may bars, may wordplay. Lahat na yata, etc. niya na. Kaya niya magseryoso, magpersonal. Pero hindi niya nagagawa siguro yung rap skills, yung flow. Pero more on comedy. Pag singit niya ng comedy, haluan niya ng wordplay. So magkaiba sila ng estilo. Pero yun nga, magkakaalaman na lang kung sinong mas dominante. At sana wala mag-choke sa dalawang to. Pero para sa akin, idol ko si Pistolero dito. Kaya Pistolero ako dito. Siguro para sa akin, fanatic lang ako ng complete package. I think kay Pistolero yun compared kay Zenlook. At syempre, nandito na tayo sa Isa Buhay 2023 Semifinals. Invictus
versus JD. So, si Invictus, kakapanalo niya lang laban kay Ultimate. Si JD, kakapanalo niya lang kay Saito dahil hindi na-split ng maganda yung mga verses ni Saito. So, bitin yung round 1 ni Saito. Round 2, round 3, medyo may mga konti na isang slip up. Buti hindi niya naisipan na maglabas ng cheating book. Pero nakakatawa naman kay Saito. Nakalagpas siya ng unang isa buhay. So, maraming salamat, Idol Saito. Pero yun nga, kay JD nga yun. So, pareho silang nagpakitang gilas nung Zoning 16. At ngayon magtatapat sila sa gubat. Pero, masakit man para sa akin. Wala talaga akong pipiliin talaga dito sa dalawang to. Dahil hindi ako fanatic talaga ng masyadong seryosong rap style. Pero, kailangan may piliin ako dito. Para sa akin, Invictus ako dito. So, ito yung lineup ng day 2 ng Gubat 12. Kung nagustuhan nyo ang video na to, so don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para maging update ka sa mga susunod na video tulad na ito. Pero kung gusto nyo magpa-shoutout, comment down below. So yun lang, nahabol ko lang ng konti ito. Shoutout ko lang ng konti yung mga cousin ko, Miss Dayan, Ian, shoutout na rin sila Hayden, si Miss Joy, Miss Kai, at syempre si Bunso Leia. Syempre sinashoutout ko na rin yung bike trail sa Talaksan sa mga ilang nagmamahal sa akin. Shoutout sa inyo lahat. By the way, ako nga palang inyong lingkod, Kuya Bonnie the Vlogger. Kailangan ko nang magpahinga. Peace out and God bless sa inyo lahat. Bye bye.